Basahin po natin, one verse lang muna. Okay? Kita niyo naman, kapatid? Okay, basahin natin. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Ready? Go. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much for this night. Thank you for the opportunity that we are here gathered in this place. I pray the Father na kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin na huwag kaming alis sa dakong ito na po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa plan Christ Jesus, amin Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Kasama niyo sa prayer yung tawag doon, lola ni Remuel, yung Spaite. Namatay lola niya nung isang araw. Kahapon ba yun? O tama, 21 kahapon, di ba? O, yung bukas, maglamay na naman. O, parang sunod-sunod yata mga patay ngayon, no? Okay. Dito mga kapatid, makita po natin dito, itong buong chapter ng chapter 2, ay pag-aralan po natin. Dito po natin makikita yung tinatawag na mga katangian, larawan, hindi katangian, larawan ng isang Kristiyano. So pamagatan natin ito na pictures of an ideal Christian. Okay? Ibang pag ikaw ay, alam nyo, marami tayong mga picture. Pag nakita po natin yung mga picture natin, ako, yung picture ko nung ako'y bata pa, siguro nakakatayo na ako noon. Ang kamukha ko si Johnny. Jan, ano? Pero habang lumilipas yung panahon, yung mukha natin nagbabago. Okay? Sabihin mo, ako pala yan. Oh. May mga pagkakataon, ako meron akong picture sa Korea, nakita ko. Ang ganda ng, yung buhok ko. Yung buhok ko ay king, at saka yung bilog na bilog. Sabi ko, meron pala akong picture na ganyan. Dinala ng mga Koreano. Kaso lang, wala akong magandang camera para picturean yun, Parang bilog na bilog yung buhok ko na, tawag doon, kulot na kulot. Napicturean ng mga Koreano. Ayos At yung mga Koreano, pagdating sa church history, mga pictures, meron sila laging may album. Every year, meron silang album. Kung anong nangyayari sa loob ng simbahan every year. At tuwing anniversary, yung kanilang mga membro, lahat naka-kurbata ba? Meron silang piniframe nila, pinipicture. Pwede rin tayo sa ganun, Meron tayong mga para every year makita natin sino na yung nawala, sino yung nadagdag, sino yung namatay, o sino yung ililibing pa lang, okay? Biro lang yun, Okay. Ito yung mga pictures of an ideal Christian. At kaya nga, ang mga Pilipino mahilig sa picture yan. Kaya nga tayo, napakahilig natin sa mga selfie, Lahat na lang ng bagay, pag may meeting, may picture, may kainan, may picture. Pati yung kunting away, pinipicturean pa natin. Ano yan? Parang tawag doon, remembrance. So dito makita natin na isang larawan ng isang ideal na Kristiyano. Verse 1, Thou therefore, my son. Okay? So, ang unang picture pala ng ideal na Kristiyano ay son. Anak. So, lahat po tayo dito, whether we like it or not, kung tinanggap natin ng Panginoon, nagiging anak po tayo ng Diyos. Okay? But as many as received Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. The name of our Lord Jesus Christ. So tayo mo yung mga anak. So bilang anak, pinayuhan dito ni Pablo, sabi ni Pablo, be strong. So tayo po ay magiging matibay. Saan tayo magiging matibay? In the grace that is in Christ Jesus. Matibay tayo sa biyaya ng Diyos. Maraming mga tao, matibay sa kalukuhan. Merong mga tao, naturalmente, pag nakita mo yung tao, mapapatawa ka. Alam niyo, may mga tao, through the years, hindi nagbabago yung mukha. Parang the same, Kaya pag ako'y nakita ko yung mga old friends ko, sabi nila, Pasubong, hindi ka tumatanda, niluloko mo ako eh. O, kita mong puro puti na yung buhok, sabihin mo hindi ka tumatanda. Ano lang naman yan parang
kwentuhang hindi nakakatisod ba? Walang nagbabago sa iyo Pero totoo niya, malaking pagbabago. Magbibilangan tayo ng wrinkles sa mukha natin. So, meron naman. Okay? So, dito mga kapatid, pinaliwanag po ng Panginoon ni Pablo dito. Sabi niya, "My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." So magiging matatag tayo, matibay tayo. Marami mga Kristiyano mga kapatid, nangihina na. Mula nung ikay tumanggap sa Panginoon, mabibilang muna sa daliri mo how many Christians are already backsliding. Sino niya mga Kristiyano na wala na? At ang malungkot doon, marami mga Kristiyano kayong kasama, wala, nagbago na po sila. Nagbago ng pananaw ng buhay, at higit sa lahat, nagbago na po sila ng doktrina. Sipin mo. Kaya malaking question mga Kristiyano, kaya totoo kaya ligtas yung mga yan? Yun po yan. Meron akong kayang people kasabayan, hinahangaan ko. Nung sila po nagkaroon nung sila nagliligawan, napaka-faithful po nila. Nung sila po sila na, ayun, nawala na. Sabi ko, bakit? Nung nagligawan pa talagang nandyan, Sunday school, lagi nandyan, sa worship service nandyan, hapon, mga young people nandyan, sa gabi, prayer meeting nandyan, Saturday visitation nandyan, pero nung sila na, nawala na. Lalo na nung magkaroon ng pamilya, nawala. Kaya dito mga kapatid, makikita natin maraming Kristiyano, contractual lang ang tingin nila sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat ganon. We must understand na yung paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan contractual. Kaya nga nakalagay dyan, be strong. Matibay, matatag. Okay? Pangalawa, yung una, na picture, son. Pangalawa, yung verse 2. And the things, ang kausap nito si Timothy, the things that thou hast heard of me, yung ibig sabihin, yung mga natutunan mo, Timothy, lahat ng bagay na nalaman mo, okay? Mula sa akin, among many witnesses. Yun, witness po yung mga kapatiran na ikaw natuto. Ano sabi dyan? The same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Dito, makita natin to, yung isang picture, steward. Pinagkatiwalaan ni Pablo si Timothy na kaya mo na kasi matibay ka na, kaya mo nang magturo, kaya mo na yung doktrina, kaya mo nang mag-Sunday school, kaya mo na mag-preach, kaya mo na mag-disciple. Walang problema, issue yung giving, hindi problema yung issue yung na doktrina, nandyan na, ipinagkatiwala ni Pablo. Eh sabi ni Pablo, commit daw. Mag-train ka rin. Yun yung pangalawang picture. Steward, katiwala. In the New Testament, a steward was entrusted with the profitable running of his master's state. We must pass on the Bible doctrine to faithful men who shall be able to teach others also. So tayo po, wag nating, yung alam natin, kita nyo ang tao, ang galing. Pag kayo po may napuntahan na, ang tawag doon, may napuntahan na kainan, anong gagawin ninyo? Hindi tayo binabayaran, pinopromote natin, yung ganda talaga doon. Pupunta ka doon sa masarap na kape, ituturo mo yan. Nung ako yung unang punta sa Baguio, sabi nila, ang tanong ko kagad doon sa mga tao doon, napunta ko sa, anong year ba yun? Basta mga pa ko noon, Bible student pa ako Mga 1990s, mga 1990 siguro. O una kong punta ng Baguio. Paglapag ko kagad doon, napunta kami doon sa, ang tawag yung, kita mo yung Mines View ba yun? Sabi ko doon sa mga tao, anong pinakamasarap na kainan dito? Nung araw, masarap na kainan doon yung Cadiz rice. Cadiz rice. 100 lang yun nung araw. Kaso lang, yung kanin mo, parang bundok. Alam mo yung yung tawag doon, yung bowl, nilagay doon. Parang bulkan Sabi ko ba?
Sabi ko doon sa kasama ko, 4 kami. Wow, kaya natin yan. Yung pala, tag-isa pala kami noon. Sabi ko, patay yata tayo rito. Akala ko, sa 4 na namin yon, yung pala, ganun karami tag-isa kami. Tapos ang slice ng manok, yung piniritong manok, fried chicken, kalahating manok, pinirito. Sabi ko, patay. Sabi ko, hindi ko kaya yung ganong pagkain ng araw eh. Sana isasama ko si Ricardo. Pagkatapos noon, yung chop suey ba, yung gulay nila, isang bowl din na malaki. Yung pala, yung isang serving nila, good for 4 yun. Yung order namin, 4. Patay, sabi ko, naloko na. Grabe, dami pala nito. Kaso lang may kondisyon. 100 pesos lang yun. Pero pag hindi mo naubos, ibang tikuluhin, babayaran mo. Nako, ito na ngayong problema, ito na malaki. Buti na lang, yung 2 niyang people na kasama namin, ang lalaki. Diyan ba si Daniel? Eh. Walang panama yan si Daniel. Walang panama si Daniel doon. Ang lalaki talaga. Lalaki mama. Tawa ng Diyos, naubos. Pero ibig sabihin, nung ako'y dumating dito, pinagayabang ko yun. Ganda pala doon. Ang bira, di ba? So ibig sabihin, tayong mga tao, pag napuntahan natin yung isang lugar na maganda, sinisell stock natin na wala namang bayad sa atin. Nakuha niyo ba mga kapatid? How much more yung salita ng Diyos? Kaya sabi nga dito ni Pablo sa kay Timothy, di ba? Verse number 2. And the things which thou hast heard of me, yung mga bagay, maganda naman yung mga bagay na natutunan mo sa akin. Bakit hindi mo i-broadcast doon sa ibang tao? Bakit pagkain, mga drinks, lugar, binabroadcast natin? Kita mo yung mga lasinggero. Pare, ang ganda talaga ng beer house doon. Pambira kayo dumadami, di ba? Word of mouth lang yun eh. Ito rin yun. Yun yung gusto parating ni Pablo. Okay? Sabi ni Pablo, sabihin mo doon, commit thou unto the same, commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Yun po yan, mabaded. Pagdating sa verse 3, anong picture makita nyo dito? Anong picture? Verse 3. Soldier. Di ba? So, pangatlong picture makita natin, soldier. Thou therefore endure hardness as a good soldier of our Lord Jesus Christ. So, bilang sundalo, mabadid, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Don't get entangled with worldly affairs. Wag. Kasi ang pumili sa atin, no other than our Lord Jesus Christ. Please. Our Lord Jesus Christ has chosen us to be a soldier. Hindi ho yung nagsulwining sa inyo. Hindi ho ako na pastor. Hindi yung mga pastor. Hindi yung mga misyonary. Ang pumili sa atin. Ang pumili sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I have chosen you. Di ba? John 14, 15, nakalagay dyan. Pasadahan natin ng konti. John 15. Sabi ng Panginoon, verse number, 15. You have not chosen me. Hindi naman tayo pumili sa Panginoon eh. Ano sabi diyan? But I have chosen you. Pinili na nga tayo ng Panginoon. Ano pa kasunod? Ordained. Para maging that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit, ito lagi ang problema ng Kristiyano. Nagbunga nga, hindi naman napili. Ang gusto ng Panginoon, that your fruit should remain. That whatsoever ye ask of the Father in my name, He will give it you. Hirap na ako magbasa, no?
Nung last Friday, nagpa-doktor ako. Kasi nga, gusto ko na papirahan to. Hindi pwede. Gamot na naman ako. Sabi ng doktor wala hong ophthalmologist mag-oopera sa'yo sa kalagayan mo. Kasi ang totoo niyan, hirap na po ako mag-aral, yung magbasa, tumutulo yung mata, sumasakit na. Yung ilaw na ganyan. No? Kaya minsan para akong praning sa bahay. Ayan, praning. Nag-aaral naka-sunglass. Dark glass. sabi ni Joshua, ano yung trip mo, Dad? Trip, ang alam ng bata, trip Ang trip yan, Dad? Trip lang, anak. Ayos yun. Okay. Kaya pag ganito, may ilaw sa taas, nagiging blurred siya. Okay? Kasi ang fear ko, baka mahawa yung kabila. So, dapat ma-address yung kabila. Dahil nag-aagawan sila ng tawag doon. Hindi pareha yung lens, So, soldier, mga kapatid. Kaya sabi sa verse number 4, no man that worrieth entangleth himself with the affair of this life, that he may please him, but chosen him to be a soldier. Take note ang Panginoon po natin, yun po yung pumili sa atin. Kaya bilang sundalo, kinakanta natin yan, di ba? Onward Christian soldier. Oh. Alam nyo, yung kami nung araw, pagka kami tumatakbo, di ba? Meron kaming chant doon Let's go marin in the fighting zone, fighting enemy in the open field. If we die in the combat zone, I'll pack my bones and bring it home. Pambihira, patay ka na nga. Yung buto mo, dadalhin mo pa babalik Oh, sipin mo yan. Sinachant namin yan nung nagja-jogging kami. Verse 5. Anong meron sa verse 5? Oh, anong meron? Anong picture makita niyo verse 5? If a man is strive for masteries, yet he is not crowned, except he is strive lawfully. Ano meron dyan? Athlete. Atleta yan You are going to strive for masteries. Yun yung sa 1 Corinthians, di ba? Binanggit ni Apostle Paul. Oh. Yung mga runners, athlete yan. So bilang atleta, we must strive for masteries and rewards. Gusto natin, may reward tayo. Ano pa? We must strive lawfully. Live by the rules, then we are crowned in heaven. Kita mo yung mga player, di ba? Mga baksidor. Pagka hindi yan ang practice, may tama yan. Yung iba, sabagay, kita mo yun, di ba? Well known yung binangunan ng mga driver, di ba? Na buwabatak. Para pag sumakay si Ricardo, talagang matutuwa siya. May paganong-ganong pa. Bangking-bangking, di ba? Mga jeep buwabangking. Alam mo yung Pasig Quiapo nung araw, yung mga jeep ng mga Pasig Quiapo, yun yung mga buwabangking-bangking yan Dito naman sa Binangonan, natatawa ko dyan, pagkakasabayan ko yung jeep dyan sa dulo, malaki yung gulong sa harapan, maliit, di ba? Parang ganun. Sabi ko, paano kaya pag preno na mabigla yun? Di sub-sub lahat ng pasahero. Natutuwa ako pagka overtake sa akin yun, sabi ko, okay Kasi ang hinihintay ko, yung biglang preno ba, kung ano mangyari doon sa mga pasahero. Kasi nakagano na Di ba? Dapat preno mo doon, gano'n, di subsuban lahat. No? Atleta kaya tayo mga kapatid, we live by the rules. Anong rules meron ng Panginoon? Merong nauuna na nahuhuli, merong nahuhuli na nauuna. Kaya dapat sa atin, tuloy-tuloy maging tapat sa Panginoon. Next. Verse 6. Anong meron? Verse 6. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Anong makita natin? Na picture ng isang Kristiyano. Farmer. Husbandman Pag husbandman, farmer yan. That laboreth, nagle-labor yan. Ibang farmer, di ba? Must be first partakers of the fruits. Saan ka makakita na ikaw nagtanim ng kamatis? Merong kanta dyan, yung mga farmer, di ba? Ako ang nagtanim
Ako ang nagano, may tuno yan eh. Ako ang nagtanim, ako ang nagpatubo, ako ang nag-harvest, ako ang nagbayo, iba ang kumain. May gano'n, di ba? Iba yung kumain eh. So, ibig sabihin, siya yung nagtanim, siya yung napakahirap, pagkatapos iba yung kumain. Totoo nga naman yan. Oh. Yung po yung problema sa bansa natin. Pero, dapat tayo yung nagtanim, tayo yung unang umani. Kaya makita natin dyan, mga kapatid, nakalagay dyan, must be first partaker of the fruits. Kaya, hinalimbawa tayo ng Panginoon sa isang farmer. Pag ang farmer, maglilibor po yan. Hindi po pabanjing-banjing. Ibig sabihin noon, magpawis ka. Pawis. Di ba, nung magkasala si Adan, saka si Eva, nagsisihan sila eh. Human tendencies yun. Sinisi ni Adan, kasi binigyan mo ako ng chicks eh. Oh. Sabi naman ni Eva, binigyan mo ako ng pet. O yun, pambira, pati yung alaga sinisi. Di ba? Grabe, kung ano lang pwedeng isisi. Para yung binigyan si Joshua ng baso. Babasagin ba? Inadulas. Basag. Sabi ko, ba't mo bitawan? Hindi, ba't mo ako binigyan? Alam ang bata ko eh. Ang mali, ako tuloy, di ba? Kasi bata daw siya. Ba't siya binigyan? Sabi ko, nga naman ano. Ang bihira, wala kang panama doon eh. Oh. So, farmer, mga kapatid. So, mag-labor. Ang point doon, nung magkasala si Eva at saka si Adan, dinagdag ng Panginoon yung mga tinik sa halaman. Thorns and thistles. Dinagdag yun eh. Ibig sabihin noon, wala yun. Kaya ngayon, meron ng makahiya. Mga tinik-tinik sa ano, di ba? Oh. Ibig sabihin, yung rose, dinagdag din yun. Ba't gusto-gusto ng mga babae yan? May tinik naman. Bagay, bulaklak eh. Verse 11, ano makita natin? Verse 11, na another picture ng ideal Christian. Verse 11. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Hanggang 14. Of these things, put them in remembrance. Tandaan nyo ito. Yung sabi ni Apostle Pablo, charging them before the Lord. So you are going to charge them before the Lord. Kung ikaw yung magcha-charge, anong trabaho meron ka? You are a teacher. Di ba? Pag guro ka, you always charge. Kaya nga, merong teacher eh. Teacher in charge. Okay? Ibig sabihin noon, ikaw yung miyakda doon. So, bilang teacher, put people in remembrance that, anong meron? To die with Christ is to live for Christ. Verse number 11. To suffer for Christ now, yung mag-suffer ka ngayon, is to reign with Christ forever or later. Yun po yan, mga batid. Trabaho ng teacher yan. Kaya nga po, bilang guro, trabaho natin na magturo kung anong initinuturo ng banal na kasulatan. Okay? Medyo mahaba ito, tapusin ko na. Kasi buong chapter ito eh. Ito, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Anong picture dito ng isang ideal Christian? Ha? Anong picture dyan? Workman. May nakalagay dyan ng workman. Trabahante. Kaso lang, ang gusto ng Panginoon dyan is skilled. Kasi nakalagay dyan, mag-aral ka eh. Study to show thyself. Pag nag-aral ka, you will be skilled. So skilled workman po ito, mga kapatid. Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo nagtatrabaho, kundi skilled. Kita nyo, yung ibang bansa, may mga ads yan.
wanted, Canada or Australia or Argentina or so on and so forth. Skilled. Sabi ng, dito nga, mayroon na nga dito eh. Every Monday may magtuturo dito yung yung sa namin ni Raymond. Magturo sila ng Korean language dito eh. Kasi nga, doon sa kanila, kailangan nila ng mga skilled worker. Nakita nila ang Pilipino magagaling magturo, magagaling magtrabaho. Sabi ko, magkano naman ang trabaho doon sa Korea? Mga 220,000 pesos. Okay ah. Kaso lang, kinakailangan, kasi sila eh, yung tawag doon, accredited sila. Sabagay, nung 2000, kailan ba kung huling pumunta doon? 2016, ano? Tama ba? 16, tama. Sa train, may kasakay ko doon na binata. Sabi ko, ilang taong ka na? Sumagot, 19 po. Pilipino. Sumagot eh. Di ba? Ganun lang eh. Tinignan ko siya. Akala ko kasi Burmese o di ba? Ilang taong ka na? Sabi niya, 19 po. Sabi ko, Pilipino. Kasi sa Singapore, pag pumasok ka doon, hindi mo ma-identify kung ano yung Pilipino eh. Ang ano mo, yung anong tawag doon, yung parang code name mo, kaya yung para maano mo siya, mahalata mo Pilipino, ang ano mo, sasabihin mo, kabayan? Sasagot ka agad yan, kabayan. Di Pilipino, di ba? Singapore yun, kabayan. Pero sa Pilipinas, malaman mo talaga Pilipino. Pag sinabi mong kamarites, yan, kamarites. In yan. Okay, biro lang ha. So dito mga kapatid, makita natin, skilled worker po ito, workman. Kaya sabi naman ng kasulatan, study to show thyself approved. Kanino? Sa Diyos. Kaya dapat patunayan natin. Kaya lagi ko sa inyo, battle cry ko sa inyo, mag-aral ho kayo. Prove yourself. Kasi nga, ako nakakita ko yung mga old ko eh. Old mga documents ko. Hindi naman ako si mahilig maggaganong-ganon ng tawag doon. Kaso lang, dahil gusto ko na mag-aral uli, pinalungkat ko yung mga documents ko. Ayos pala eh. Yung gobyerno lang kasi nung araw na mag-apply ako, mag-aral, mag-take ako ng let. Hindi ako pinayagan eh. Paano? Nakabarong ako, mag-take ng, mag-apply. Doon mismo sa, Intramuros ba ako nung pumunta? Sinamahan ako ng gwardiya doon sa, director's office eh. Sabi ko mag-take po ako, mag-apply po ako. Para mag-exam po ako ng let. Tinanong ako eh, ano ba trabaho mo, sir? Pastor po ako. Iyan na nga eh, ang konti nyo lang eh. Ang teacher, ang dami na. Huwag ka nang dumagdag. Mag-pastor ka na. Bihira. Sabi ko, mali ah. Hindi tuloy ako nakapag-take. Pagdating doon sa baba, sinalubo ako. Sir, kung gusto nyo, sir, kami na lang mag-take sa inyo kung ayaw ni director na mag-take kayo. 3,000 lang. Ang bihira. Ang dami pala doon eh. Talagang 3,000. Ang dami na mag-exam para sa iyo. Sabi ko, habang naglalakad ako, negosyo kaya yun. Di ba? Hindi ka pinatake para may iba mag-take, di ba? Pero yun po yung totoo mga kapatid. Hindi ako sipin mo, nasayang yung review ko. Bumili na ako ng reviewer ng UP, bumili na ako ng reviewer ng Philippine National, National Teachers University ba yun? Inyo? Meron akong reviewer ng Lasal. Lahat ng libro, Principles of Teaching, Classroom Management, kung ano-ano na lang yan, binabasa ko na yan. 9 na libro yun. Elements of, teaching, mga ganon. Management, lahat yan. Philosophy. Inaral ko lahat yan, mga libro na yan. At hindi naman ako nakapag-take. Frustrated ako, pero sabi ko, baka ako ginamit yun ng
ng Panginoon. Pero wala na tayong magawa doon. Sabi ko, kung ngayon ako mag-exam, ilaos na yung utak ko eh. Mag-aaral ka naman ng gano'n, di ba? Laos na eh. Mag-aaral ka naman sa katutak na libro. Buti sana sa libro lang aralin mo. Kaya yung iba hindi pumasa kasi nag-concentrate sa isang eskwelahan. Wag. Kuha ka ng reviewer na UP, kuha ng reviewer ng UST, kuha ka ng reviewer ng Lasal, kuha ka ng reviewer ng Ateneo. Basahin mo lahat yan. Baka sakaling may tumama dyan. Kasi alam nyo, yung mga questionnaire na yan, binabato yan. May galing sa Mindanao, may galing sa Cebu, may galing sa Luzon. Pinag-shuffle-shuffle yan eh. Kaya minsan magtataka kayo, ba't ang dami nakapasa sa Cebu? Ang dami nakapasa sa Mindanao. Kasi may mga, pinagsama-sama. Okay? Skilled worker mabudid. So tayo, nakalagay dyan, di ba? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Kasi pag ikaw ay skilled, you will never be ashamed. Tanggalin natin yung recto ba yun? University of Recto sa isip natin. Gusto natin yung kulurom eh. Paggawa ng lisensya, recto. Yung kaibigan ko, pumunta ng Singapore, ayun. Alam mo kung magkano multa niya? 600,000. Bakit? Peke yung document eh. Isa pa kong kaibigan, Kristiyano, Baptist din. Naban siya sa European countries. Bakit? Peke. Peke yung document. Kaya huwag kayo mamiki. Kung ano yung meron, yun lang. Okay? Mas maganda na yung totoo, realidad. Kaya po yung sabi dito, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Ito po yan mga kapatid. So bilang mga skilled worker ng Panginoon, we must study the Word of God to be approved workman of God. And another one, unashamed before man. Hindi ka mahihiya. Okay? So to be continued yung lesson natin. So pictures of ideal Christian. Verse 1, son, anak. Verse 2, steward. Verse 3 and 4, soldier. Verse 5, athlete. Verse number 6 and 7, farmer. 11 to 14, teacher. Then 15 to 17, skilled worker. Ganyan po hinalintulad ang picture, larawan ng isang Kristiyano. Hindi man lahat ng picture na yan, pasok ka doon. At least pagsikapan natin na maging part ng mga larawan na yon. Diba? Pagka ikaw ay tumingin dyan, ay nandyan pala ako. Tiningnan mo lahat ng picture so wala ka. Mapoprostrate ka eh. Sa dami-daming nilagay dyan, wala man lang ako. Pinili lang yata. O, di ba? O. So, ibig sabihin, picture yan eh. Matutuwa ka. Malaala mo, ganyan pala yan. O. Ganyan pala yung postura ko. O. Sagwa. O, di sunod, pagandahin mo. Di ba? Kung masagwa ka bilang anak ng Diyos, gandahan mo. Kung hindi ka katiwala, abay, manindigan ka na maging katiwala. Kung hindi ka naman atleta, magsimula ka na maging atleta. At kung hindi ka naman guro, magsimula kang mag-aral para magiging guro. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga larawan na ito, pictures of ideal Christians. Hari nawa itong mga nabanggit po dito ng 2 Timothy chapter 2. Napakarami po nito ay mayroong larawan na ugma sa iyo. The bottom line mga kapatid, tapato tayo, magpatuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. If God has something for you and reminded by God's word, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now.
Father, thank you for your words. Thank you for your reminders. As we part ways tonight, ingatan niyo po ang batay sa amin, na rin kapaman na disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat. Patuloy ng galingkod sa inyo hanggang sa kalamang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo, sa amin Diyos kabaligtas. Amen.